Ang Palawan ay isang nakamamanghang probinsya sa Pilipinas na may pinakamagandang likas na yaman sa mundo. Mula sa malinis at puting mga dalampasigan at malakristal na tubig hanggang sa luntiang kagubatan, ito ay tunay na isang paraiso. Sa kabila ng kagandahang likas, nahaharap ang Palawan sa malalaking hamon sa pakalusugan. Maraming malalayong komunidad ang walang akses sa mga pangunahing serbisyong medikal na nagdudulot ng mataas na antas ng mga hindi nagagamot na sakit. Ang aming misyon ay magdala ng pag-asa sa mga kapuspalad sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyo at kalidad ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga hindi na paglilingkurang populasyon ng Palawan. Time check, it's 12:30 in the morning. Tuloy kami sa airport. Sunduin namin yung batch. So, pa si Sam. Right, let's go. Welcome. Kamusta, Aija? Welcome back. Alright. Tara. Good morning guys ulit. Papunta na po tayo sa airport. Sunduin naman natin yung mga second batch na dumating. Okay, dito na sa airport. Ano kaya yung van? Welcome to Palawan. Kamusta yung ipahabol na lang natin mamaya. Jem, sa Jem. Welcome. Kamusta? Biyahe nyo? Grabe oy. Meron pa dyan? Okay na. I-arrange pa naman mamaya. First stop, dito tayo sa kanila Docting. Bago ang mahabang biyahe ay dumaan muna kami dito sa kanila ni Doc Tin upang mag-umagahan. Maraming salamat Doc Tin, Kurameng and family sa pag-provide ng aming breakfast. Fresh picked strawberries. Pagkatapos kumain, nagsimula na kaming maglakbay papunta sa Brooks Point, isang lugar na may layong 200 kilometro mula sa aming kinaroroonan o humigit kumulang 3 oras. Na-invite kayo, dami ba eh. Mag-hike pa tayo mamaya. Paborito yun ni Tin ba? Habang nagpapahinga ang iba naming kasamahan, dahan-dahan naming ikinarga ang mga medical supplies patungo sa helicopter. Sige, lagay. We're gonna load this up to the helicopter. Sa wakas, dumating na rin ang mga piyesa ng dental chair. Sakto lamang para sa aming mission doon sa Jungle Schools. Maraming salamat kay Ate Amy sa pag-sponsor ng mga ito. Kasama ng aming mga medical supplies, sumama rin ang mga cook volunteers upang makapaghanda ng hapunan. Sa aming paglalakbay, sumakay kami sa isang patrol kasama ang trailer at kahit na punong-puno kami, salamat sa Diyos at nakarating kami ng ligtas. Hindi alam ng aming mga kasamahan na ang trail na ito ay unang beses pa lang mapapalaban ka na sa tarik. Kaya naman malaking pasasalamat din na hindi umulan dahil kung umulan, tiyak na napakadulas ng daan. Kyle, Nudge, Ate Jem. Aija, patay ka na. Lapit na. Kuya Nay. Pagdating namin sa kabulukan, binati kami ng masarap na pabuko na lasang Sprite. Okay na, At Jem. ang pinakahihintay ng lahat, Nakabawi na. ang hapunan. Siyempre,
hindi namin nakalimutang magpasalamat sa Panginoon dahil sa ligtas na paglalakbay ng lahat ng volunteers. Masayang puso, lunas sa kalungkutan. Dito pala naglagay ng mga hamok ang mga bisita para doon matulog. Pre-nap video muna tayo. Pre-nap video. Yung maganda, uso. Diba? Hindi naman tayo lahat sobrang prepared na mag-hike. Yung iba, minsan lang nakakapag-walking sa cities. Yung iba naman, merong konting lakad, pupuntang work. But we had the courage. O sige, pag nagsabi ng hike, let's go. Hike tayo, ganyan. Whatever happens. But ano yung return is we get to know more of the love of God pala. So, hindi lang pala tayo yung, it's not just us going or partake na parang imparting, but we also get to receive. Ito ang Kabulukan Jungle School na itinatag noong 2011. At ito ang una sa 5 jungle schools ng PAMAS. Maraming salamat sa inyong serbisyo, aming dedicated PAMAS nurses. Kahit napakaraming pasyente, ay tuloy pa rin ang laban. At syempre, maraming salamat sa sponsor ng aming mga gamot, Dr. Omar mula sa Loma Linda University. Ito ang mga serbisyo namin sa dental. Meron? Ayos. Hindi, sa cleaning. Sa cleaning, may isa pang... Salamat din sa aming matyagang dentista na si Doc RJ sa pag-explain sa mga bata kung paano alagaan ang kanilang ngipin. Malaking tulong ito dahil kulang talaga ang kaalaman nila tungkol sa oral health. Dalawang beses ka kakanta ng happy birthday. Para... Hindi mawawala ang panalangin para sa aming mga pasyente dahil alam namin na ang Panginoon lang ang tunay na tagapagpagaling. Shoutout sa aming masigasig na nag-iisang doktor, si Doc Jerry, na sumakay pa ng 2 eroplano para makarating dito. Siya ang naatasang magtuli sa mga bata kasama sina Doc Pauline at Doc Nay. Isang malaking biyaya ito dahil karamihan sa kanila ay hindi kaya magpatuli dahil napakamahal nito. Bihira lamang ang nagtutuli dito kaya pinipilahan ito ng mga bata at binata. Salamat po talaga kami dahil marami po dito may mga damage. Salamat sa Panginoon at naging matagumpay ang aming unang araw ng medical mission dito sa Kabulukan Jungle School. Maya-maya lamang ay tutungo na kami sa Marma. Habang naglalakad ang iba naming kasamahan patungo sa kabilang paaralan, kami naman ay nagkakarga ng mga kagamitan sa helicopter. Thank you also to Captain Brandon who really assisted us throughout our mission. Our supplies and equipments are being flown to each neighboring school. If not for your help, we wouldn't know how to transport all these numerous items. Thank you also for allowing some of our friends to fly with you. They had a wonderful once-in-a-lifetime experience. Hello everyone, so we'll be going to Marma. All things are loaded up in the helicopter and we're the last persons to climb up. See you up there! See you there! Let's go! Dahil nahuli na kami, hindi namin tiyak kung tama pa ba ang aming dinadaanan. Sabi doon ni ate, dito daw eh. Oh, yun lang ka, tama.
Yeah. Yes. Let's see if we will not reach Marma by an hour, then it's the wrong way. Is it an hour? No, it's less than an hour. Alright, we're going. Nakaka-enjoy din naman ang mag-hike dahil maganda ang panahon na ibinigay ng Panginoon sa amin. Hindi umulan kahit rainy season na dito sa Palawan. Sa loob ng 2 araw, hindi talaga umulan. Isang tunay na himala. Talagang nakita namin ang pagpapala ng Panginoon sa misyong ito. The road here is so steep. Yeah, this one is so. Good thing it's not raining. Yeah. This might become slippery and wet. Wow. Very nice view up there. Dahan-dahan lang, makakarating din tayo sa ating paroroonan. Ito yung pinaka-favorite view ko. Ito ang daan papunta sa Marma. Isa ang Marma sa pinakamahirap akyatin na bundok. Dadaan ka sa mga mapanganib na bahagi ng daan na may matarik na sloping. At kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot sa iyo na gumulong at mahulog sa ibaba. Behave ka, behave. And here we come. Ito pala ang Marma, isa sa pinakamataas na bundok at may pinakamagandang tanawin. Salamat dahil nag-prepare ulit sila ng buko na mas lalong ang sumasarap kapag ikaw ay pagod. Ngay, kamusta experience? Pahinga muna pagkatapos ng matagal at nakakatakot na pagkakyat dahil ang ilan sa kanila ay medyo natakot dahil medyo daring naman talaga ang trail na ito. Thank you so much, Captain Brandon. My pleasure. Thank you for... This is the real hero, though. He's pulling teeth and doing all that. Yeah, Curl, not Pearl. So you're going back now. Back to base. Oh, yeah. We'll see you on Sabbath. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, See you next Brandon. time. Yeah. See you again. They are here pala. And that's why we are here. So, away from the burdensome city that some of us used to see or living, and in here in this beautiful mountain, we will have a study series led by Kuya Ron. Yan. Sabi sa promise ng Panginoon, if Christ will be lifted up in the earth, He will draw all men to Himself. And that's what we are praying for. That's, that Christ will really be lifted up. At para mas makalapit na tayo. Kasi if we really give God a chance, if we really lend our ears to the Lord, at makita, without any biases or any doubts, makita yung character ng Panginoon, that would be presented here this weekend. Talaga masasabi natin, wow, sobrang buti pala ng Panginoon. Ayan, alam natin that Satan does that. Ayan, Satan does the opposite. Talagang inaano niya, minamar niya yung character ng Panginoon. Kaya parang pag tinignan ng tao yung Panginoon, he would appear to be fearful, like a God to be feared, or a God na parang not merciful. Pero may kita natin kung gaano talaga kabuti yung Panginoon. So, ayun. So, I know some of you have been refreshed and relaxed, but the true rest and joy comes from knowing Jesus. And that is why we are not only simply here to serve the people, but also to learn of Jesus and to partake of His abundant love really offered to us. So, friends, there is no better way than to spend the rest of this weekend than to know Christ and Him crucified.
Good morning! Dito tayo ngayon sa Marma, day 2 ng aming medical mission. So kahapon, galing kami dun sa Kabulnukan, nag-hike. Nandito tayo kasama yung ating mga estudyante. Dito sila! Tuloy kayo! Yun! Anong papagawa nyo? Papasta? Palinis? Oo, papalinis yan. Papalinis yan sila ng ngipin. Nandito yung ating registration ngayon. Saan pa kayo galing? Nabundok? Layo? Diyan lang sa baba. Yan. So ito yung ating registration. Yan. Si Ma'am Nix tsaka si Ma'am Mitch. Bago kami nagsimula, trinay muna naming ayusin ang aming pangpasta dahil may ibang parts na nakalimutan sa kabilang bundok. Mabuti na lang at nagawa ng paraan. Napakaganda nga naman ng pwesto ng medical team at ng pharmacy. Talagang makikita ninyo sa likod kung gaano kaganda ang tanawin dito sa Marma. Dito naman ang bunot. Napaka-presko dito kaya walang problema ang mga pasyente dahil meron silang sandalan, meron silang mga upuan at mga magaganda at gwapong dentista. Isa lang tayo, Nay, kasi baka may rapat. Oh, si Ate Bing ba ito? Kita kasi doon pag leading. This is Brother Luis, our nurse. Ito ang ART. Isa ang nagpe-prepare at ang isa ang nagko-cure. Ito na yung aming 3 dental chair. Gamit na gamit at fully portable. Kahit saan kami pupunta ay pwede namin itong mabitbit. Kaya salamat sa mga nag-sponsor nito. Sobrang saya namin na nakarating ito sa mga jungle schools. Pinupuri namin ang Panginoon sa pagbibigay niya sa amin ng mga kagamitan na makatutulong pagandahin ang kanilang mga ngiti. Ano yun, Doc? Gusti siya. Ito yung mga team tuli na pinangunahan ni Doc Jerry kasama sina Doc Nay, Nurse Josh, ang magaling naming assistant na si Kuya Jacob. Sarap. Ganyan, wala akong pasyente. Ito ang paborito ni Doc Jerry. Hindi lamang siya sa tuli, mas gusto niya talaga ang surgery. Kaya ang pangalan niya ay Jerry na nanggaling sa salitang surgery. Napakalaking tulong ito para sa mga katutubo dahil wala talaga silang kakayahang magpatanggal ang mga ito. Good afternoon sa ating lahat. Finally, natapos na yung aming mission dito sa bundok. Ayan sila, nag-enjoy sila maligo. Wow! Huli kayo! Sala kami gagawa eh. At nang humupa na ang ulan, dahan-dahan naming tinitimbang ang mga supplies dahil isasakay na ito sa helicopter pagdating ni Captain Brenda. Maraming salamat kay Brother Ronald sa iyong little helping hand sa aming 2 araw na medical mission. Si Ronald ang aming EMT, kumukuha ng vitals, nagsisiguro na tama ang timbang ng mga gamit at nagsisilbing dispatcher sa helicopter. Kainan na! Talagang kitang-kita ninyo ang mga ngiti sa aming labi dahil natapos na din sa wakas at successful ang ginanap naming medical mission. Happy Sabbath everyone! So napakaganda ng view dito sa Marma. Yan. Dito kami nag-spend ng aming 2nd day ng aming medical mission. At ito yung aming mga kasamahan. Ready na kumain. Itong Sabado na to ay napaka-special dahil hindi lang kami makapagpahinga kundi
ma-reflect namin yung kanyang salita sa pamagitan ng study namin. So, itong weekend na ito ay nagkaroon kami ng study ng Righteousness by Faith with Brother Roy. Kaya napakaganda ng Sabbath namin. Napaka-special. Maraming salamat talaga sa mga cook natin na pinangunahan ni na Ate Shena at Ate Felisa at sa lahat ng tumulong dahil napakasarap talaga ng aming mga pagkain na talagang nag-enjoy kami at ang mga bisita dahil isa talaga sa kanilang pinasasalamatan ay ang masarap at healthy na pagkain. Thank you, Chef, sa masarap na breakfast. What is the answer? Verse 10. What does verse 10 says? The Lord searched the heart and tried the reins, even to give everyone according to his ways and according to the fruit of his doing. Alam nyo, Dumating na si Captain Brandon at sinasakay ng iba naming mga gamit para mababa na ulit sa base. Ilan sa mga kasamahan namin ay nagkaroon ng masamang pakiramdam at hindi sila makakahike pababa. Kaya naman sila ay mag-helicopter na lang. Para sa ilan sa kanila, ito ay isang blessing in disguise dahil makakaranas sila ng pagsakay sa helicopter na isang once in a lifetime experience. Happy Sabbath afternoon. Kami ay pababa na. Galing Marma. Dapat mag-iway kami dito pero baka uulan. Kaya kailangan namin bumaba. Doon na kami sa base mag-AY. Magkaroon ng sharing, reflections, and testimonies. Ready na yan. Ready na. Ito yung aming treat sa daan. Malaki na yung sa'yo, mahal. Naligo na si Neo. Kung nagtataka kayo kung paano kami nagkasya dito, ako rin ay hindi makapaniwala. Ito ang patrol ng PAMAS. Lahat ng uri ng serbisyo na kailangan namin ay kaya niya. Mapahatid sundo sa mga misyonari, karga ng mga gamit para sa construction, service papuntang palengke, ambulansya, at iba pa. Ito ay isang malaking pagpapala para sa amin. Naway ito ay tumagal pa para makapagserbisyo pa sa mga nangangailangan. Akala ko ako yung magkakaroon ng impact sa mga people, but it's actually the other way around. And I really praise the Lord for that experience. I'm just so thankful na it's not just the physical food, the physical rest, but spiritual refreshment talaga. Wow, the gospel was presented so beautifully ngayong weekend po. And I hope ma-instill sa atin na yung gospel is really good news. It's a beautiful news. We have a loving Savior. We have a merciful Savior na kayang gawin lahat. Those that are humanly impossible for us. Napasarap na nga ang aming sharing and testimonies at hindi na namin namalayan na 10:00 na pala ng gabi. 4 na oras lamang ang aming pahinga at papunta na naman kami sa Balabac para sa susunod na misyon. Pasado 3:00 na nang nakalabas kami ng Brooks Point. 1.5 oras ang biniyahe namin para makarating dito sa Buliluyan Port. Dito na kami ngayon sa Buliluyan Port. Ito yung aming sasakyan papunta Matangguli.
Pasado alas 5 na nang magsimula kaming maglayag papunta sa isla ng Matangguli. Good morning! Happy New Week, everyone! So today will be the last day of our mission here in Southern Palawan. So dito na kami ngayon sa Balabac at malapit na kami sa Matangguli at doon kami magmi-mission mamaya. So umalis kami sa Pamas mga almost 3 AM. Drive kami dito sa Buliluyan at dito na yung aming mga kasama. Back is gonna be so back. Drone ba talaga din? Drone. Jay. Sorry. Ang target po natin today is 300 for dental. Doc na? Ang sitio Matangguli ng Bangkalaan, Balabac ay nakakaranas ng malaking hamon sa pagkuha ng abot kaya at agarang healthcare. Ang pagiging liblib ng isla na ito at ng mga kalapit na isla ay halos imposible para sa mga residente na makatanggap ng medical at dental care. Kahit kulang sa tulog at pagod sa paglalakbay mula sa bundok, ay hindi hadlang para maipaabot ang pagmamahal ng Diyos at ang pag-asa ng kagalingan para sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng isang matagumpay na misyon, papunta na kami sa isla ng Patawan para magpalipas ng gabi at magpahinga. 1, 2, 3, smile! Kapo nila yung ano eh. Ilaw. Ay, tumalon siya. Picture them. Ulam mo. Kaya, grabe ang pagtatanggal nila namin. Good morning sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa Patawan Island. So pagkatapos ng aming medical mission kahapon doon sa Matangguli ay dumiretso na agad kami dito para dito kami mag-spend ng gabi. So napakaganda ng isla, no? So after ng 2 days medical mission namin doon sa bundok at nag-medical mission naman kami dito isang araw sa isla ng Matangguli. At salamat sa Panginoon dahil sa napakagandang tanawin sa paligid namin. Makapagpahinga, makapag-enjoy ng nature niya at makipag-fellowship ulit sa mga kaibigan natin dito. So mamayang gabi ay flight na nila. So mga before lunch ay dahan-dahan na kaming babiyahe muli. So see you again. Salamat sa pagsubaybay ng aming mga lakad. Itong mga nakaraang mga araw ay napagtanto ko ang tunay na kahalagahan ng buhay. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo kung saan ang mga kagustuhan at ginhawa ang pinaprioridad, madalas nating nakakalimutan ang mas importanteng bagay. Ngunit ang mission trip na ito
ay nagpaalala sa akin kung sino ang tunay na mahalaga. Si Jesus, ang lumikha at tagapagligtas, at ang mga taong kanyang minahal at pinag-alaya ng buhay. Kapag inilaan natin ang ating sarili sa pagpapagaan ng pasanin ng iba, pagpapahinga sa kalikasan, at pag-aaral ng kanyang salita, mas nakikita natin ang tunay na mahalaga at nakakahanap ng kapayapaan ang ating puso. So dito na nagtatapos yung aming rest and recreation. Kami ay pabalik ng Buluyan Port. Kasi mamayang gabi ay flight na namin mga kasama. Uwi na yung aming mga bakasyonista. Jump shot! 1, 2, 3! The angels watching for us, safe. Maraming salamat Panginoon sa isang masaya at matagumpay na paglilingkod. We bring back all the glory and honor and praises to your name. Ingat kayo ah. Bye. Sige, pasok na kayo na eh.